upang tawagan ang tagalinis na si Elsa para humingi ng tulong. Maaaring dalhin ni Elsa ang fob, ngunit kailangan muna niyang tawagan si Petra at nangakong makikipag-ugnayan kay Trevor mamaya. Dahil kailangan niyang maghintay sa tawag na iyon, sinundan ni Trevor si Lionel patungo sa kanyang apartment at nauwi sa pakikisalo sa tanghalian ng pamilya nito. Di naglaon, dumating si Georgia ngunit walang nagbukas ng pinto. Kaya nag-iwan siya ng mensahe sa telepono ni Trevor na kung hindi siya tatawag pabalik, kakailanganin niyang i-report ang sitwasyon sa pulisya. Masayang tinanggap ni Lionel at ng kanyang pamilya ang isang video call mula sa kanyang anak. Ngunit ito'y naputol nang tumawag si Elsa. Agad kinuha ni Trevor ang telepono at nalaman niyang darating si Elsa makalipas ang 30 minuto, dala ang fob. Habang naaabot ng sanggol ang tuktok ng hagdan, nagkita si Trevor at si Elsa sa lobby. Mabilis na pinaanda ni Elsa ang elevator at umalis na. Handa nang umakyat si Trevor nang mapagtantong na iwan niya ang mga lampin sa reception. Inalis niya ang kanyang sapatos at isinuksok ito sa pagitan ng mga pintuan ng elevator upang hindi ito magsara habang hinahanap niya ang kanyang bag. Ngunit paulit-ulit na tinamaan ng pinto ang sapatos at unti-unti itong naitulak palabas kaya muling nagsara ang elevator. Habang nililibot ng sanggol ang apartment at natuklasan ng laundry chute, tumakbo naman si Trevor palabas ng gusali at natagpuan si Elsa sa isang cafe. Samantala, may isang tenant na may kasamang aso ang pumasok sa elevator at ninakaw ng aso ang sapatos. Pumayag si Elsa na muling i-activate ang elevator at di nagtagal ay nakabalik si Trevor sa penthouse. Ngunit hindi niya makita ang sanggol. Sinundan niya ang tunog ng tawa ng bata at pumasok sa laundry room sa tamang oras upang masalo ang sanggol habang ito'y nahuhulog palabas ng chute. Kinagabihan, pinawagan ni Trevor si Georgia at nag-iwan ng mensahe na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maddie na nagsabing nasa London siya dahil nakansela ang kanyang flight dahil sa masamang panahon. Inamin ni Maddie na ayaw niyang pumunta sa Barbados at gusto niyang ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang ama. Naputol ang kanilang pag-uusap nang banggitin sa loudspeaker ang flight papuntang Barbados, kaya dali-dali niyang ibinaba ang tawag. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Trevor ang pagbukas ng elevator at ang pagpasok ng isang tao sa penthouse. Nagpunta si Trevor upang mag-imbestiga at natagpuan niya ang isang batang mag-asawa na may kasamang sanggol na nagnanakaw ng pagkain. Nakiusap sila sa kanya na huwag tumawag ng pulis at ipinaliwanag na nakahanap sila ng fob sa basement kung saan palihim silang naninirahan. Pinalayas sila sa dati nilang apartment at baon sila sa utang, kaya wala silang pera para sa pagkain. Naawa si Trevor sa kanila at binigyan sila ng kaunting pagkain para sa sanggol bago sila umalis. Kinabukasan ng umaga, nagising si Trevor nang muling iluwan ng sanggol ang tapon. Tumawag si Georgia at kinumpirma na darating siya bandang tanghali. Dahil may oras pa sila, nagpasya si Trevor na ilabas ang sanggol para maglakad-lakad. Gumamit siya ng plastic bag sa paa niyang walang sapatos at ginamit ang shopping cart bilang stroller. Napansin ng mga ina sa parke kung gaano ka-cute ang sanggol at tinanong si Trevor kung ano ang pangalan nito. Kaya sinabi niyang ang pangalan ng bata ay Jesus. Biglang bumagsak ang sapatos ni Trevor sa gitna ng parke. Agad niya itong pinulot at sinubukang isuot. Ngunit biglang tumakbo ang aso papunta sa kanya upang nakawin ito. Naghadi si Trevor ng isang patpat para iligaw ang aso at nagawang maisuot ang sapatos. Ngunit bumalik ang aso at nagsimulang kagatin ang kanyang paa. Pagkatapos, inihagis ni Trevor ang isa pa niyang sapatos at tumakas ang aso, dala ito bago pa niya mapagtanto ang kanyang ginawa. Kalaunan, bumisita sa kanya ang mag-asawa. Nagdala sila ng sombrero ng sanggol bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan at ibinahagi na papunta na sila sa housing department upang subukang makakuha ng tirahan bago magpasko. Nagboluntaryo si Trevor na alagaan ang kanilang sanggol habang inaasikaso nila ang mga papeles. Pagkatapos nito, pinakain ni Trevor ang parehong sanggol at pinatulog sila sa magkakahiwalay na basket. Nang sa wakas ay dumating si Georgia, nagmadali si Trevor patungong lobby, dala ang isang basket, at pumirma sa mga dokumento habang kinukuhanan niya ng litrato ang sanggol para sa talaan. Hiniling ni Trevor kay Georgia na ipaalam sa kanya ang anumang balita. Ngunit ipinaliwanag nitong dahil hindi niya anak ang sanggol, lahat ng impormasyon mula noon ay kumpidensyal na. Pag-alis ni Georgia, bumalik ang mag-asawa. Dinala sila ni Trevor sa apartment at laking gulat nila nang matuklasang hindi nila sanggol ang nasa basket.
Napagtanto ni Trevor na maling sanggol ang naibigay niya kay Georgia, kaya tumakbo siya palabas at natagpuan siyang nakikipagtalo sa mga pulis tungkol sa isang parking iket. Habang abala si Georgia, kinuha ni Trevor ang sanggol mula sa sasakyan at nagmadaling bumalik sa gusali. Sa loob ng elevator, aksidente niyang nahulog ang fob sa elevator shaft, ngunit sa kabutihang palad ay may extrang fob siya na kinuha mula sa mag-asawa. Sa apartment, ipinagpalit ni Trevor ang mga sanggol bago muling tumakbo palabas. Umalis na si Georgia, kaya tinawagan na lamang siya ni Trevor at nag-iwan ng mensahe. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Trevor ng tawag mula kay Petra. Nagbago ang mga plano at uuwi pala ang mga may-ari ng penthouse para sa Pasko. Kailangan manatili si Trevor hanggang sa dumating ang housekeeper na papalit sa kanya. Ngunit tiniyak ni Petra na babayaran pa rin siya. Ilang sandali pa, tumawag ang housekeeper na si Janet at ipinaliwanag na nasa Scotland siya at darating sa London ng gabi na. Hiniling niya kay Trevor na siya muna ang mamili gamit ang credit card na nasa drawer ng kusina at agad niyang ipinadala ang napakahabang listahan ng bibilhin diretso sa printer. Nauwi si Trevor sa pagbili ng napakaraming gamit na kinailangan niya ng 4 na shopping cart para maiuwi ang lahat. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Georgia na wala ang sanggol sa kanyang sasakyan at agad siyang tumawag ng pulis na naglabas ng isang emergency alert. Matapos mailagay ang lahat ng pinamili sa apartment, nagdala si Trevor ng ilang pagkain sa mag-asawang nakatira sa basement upang humingi ng paumanhin sa nangyaring pagpapalit ng sanggol. Sa lobby, kinuha ng dog walker ang alagang aso ng tenant at nahulog ang sapato sa reception. Sa pag-alis ni Trevor mula sa basement, nakita niya ang sapatos at kinuha ito pabalik, kaya sinundan siya ng baliw na aso hanggang sa elevator. Sa apartment, narinig ni Trevor ang pag-iyak ng sanggol, kaya kinuha niya ang basket bago bumalik sa lobby upang paalisin ang aso. Ngunit nakaalis na ang dog walker, kaya wala siyang ibang nagawa kundi mag-iwan ng sulat sa elevator kung nasaan ang aso. Pagkatapos nito, bumalik siya sa penthouse kasama ang sanggol at ang aso. Nang makita ng aso ang lahat ng pinamili, agad itong nagnakaw ng isang longganisa. Sinubutan ni Trevor na iligaw ito gamit ang keychain ng kanyang sapatos. Ngunit nang kagatin ito ng aso, nakuha at nalunok nito ang fob. Matapos magpanik, dinala ni Trevor ang aso sa elevator at nakumpirma niyang gumagana pa rin ang fob kahit nasa loob na ng tiyan ng aso. Pagkatapos, tumawag si Janet at ipinaliwanag na dahil sa masamang panahon, darating siya sa London sa kalagitnaan ng gabi, kaya sinabi niya kung nasaan ang mga dekorasyon at hiniling kay Trevor na siya na ang mag-ayos ng mga ito. Sinabi rin niya na may maghahatid ng Christmas tree mamaya. Habang abala si Trevor, kinain ng aso ang kalahati ng longganisa. Muling tumunog ang telepono sa tawag mula kay Annabel, ang may-ari ng aso. Dahil kailangan ni Trevor ang fob, sinabi niyang wala siya sa bahay sa sandaling iyon at nangakong tatawag na lamang mamaya. Pagkatapos nito, lumabas siya kasama ang sanggol at ang aso upang bumili pa ng longganisa. Sa kanilang pagbalik, nakita niya na lumilipat na si Lionel dahil pinaalis na siya sa gusali. Sa apartment, natuklasan ni Trevor na naihatid na pala ang Christmas tree. Dahil hindi niya alam kung saan ito ilalagay, nagpasya siyang kunin ang base ng gumagalaw na rebulto at gamitin ito bilang patungan ng puno na naiangat niya dahil sa gumagalaw na mga ilaw. Matapos itago ang rebulto sa opisina ng housekeeper, pinalamutian ni Trevor ang puno gamit ang gumagalaw na base. Sa sandaling iyon, umuungol ang aso dahil kailangan itong dumumi, kaya dinala siya ni Trevor sa labas. Pinulot niya ang dumi gamit ang doggy bag at hinawakan ito hanggang makumpirma niyang nasa loob nga ang fob. Sa kanilang pagbabalik, nadatnan nila si Annabel sa elevator. Kaya ibinigay ni Trevor ang aso at hindi komportableng ginamit ang doggy bag sa mga kontrol ng elevator sa harap niya. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Trevor ng tawag mula kay Janet na nagpapaliwanag na hindi siya nakaalis ng Scotland dahil nakansela ang lahat ng transportasyon. Ibig sabihin nito, si Trevor ang kailangang magluto ng handaan kaya ipinadala ni Janet ang mga tugubilin diretso sa printer. Ginugol ni Trevor ang mga sumunod na oras sa masipag na pagluluto. Habang nanonood ang sanggol mula sa loob ng isang kaldero, nagluto siya ng napakaraming putahe, inayos ang hapagkainan at naglagay pa ng eksena ng kapanganakan ni Jesus. Pagsapit ng 5:00, itinago ni Trevor ang sanggol sa itaas at naghintay sa pagdating ng mga may-ari, ngunit walang dumating. Tinawagan ni Trevor si Petra at nagkunwaring tinutulungan niya si Janet sa paghahanda ng handaan
kaya humingi siya ng update. Humingi ng paumanhin si Petra at ipinaliwanag na nakalimutan niyang ipaalam na hindi na pala darating ang mga may-ari dahil sa halip ay pupunta sila sa New York. Sa sandaling iyon, may isang pulis na tumunog sa doorbell at nagtatanong tungkol sa sanggol. Dali-daling bumaba si Trevor sa lobby kasama ang bata at inihambing ng pulis ang sanggol sa litrato ni Georgia at napagtantong hindi dito ang parehong bata. Matapos ipaliwanag ni Trevor ang nangyari, lubos na nalito ang pulis at tinawagan si Georgia. Habang hinihintay nila siya, inimbitahan ni Trevor ang pulis sa apartment. Mas lalo pang nagdaka ang pulis nang makita niyang ginamit ni Trevor ang dumi ng aso sa elevator at pagkatapos ay itinago ito sa isang drawer. Di naglaon, bumalik ang mag-asawa upang bisitahin si Trevor at may dala silang regalo para sa sanggol, kaya inimbitahan niya ring silang manatili. Muling tumunog ang doorbell at si Lionel naman iyon na inutusang iwan kay Trevor ang mga susi ng kanyang apartment. Dahil napakarami ng pagkain, inimbitahan din ni Trevor si Lionel na makisalo. Nang bumukas ang elevator para kay Lionel, tumakbo palabas ang baliw na aso at hinabol ito ni Annabelle. Napasama na rin siya sa pagdiriwang. Habang nagiging komportable ang lahat, nakatanggap si Trevor ng tawag mula kay Jess na nagsabing hindi pala sila umalis ng London ni Maddie dahil nakansela ang lahat ng flight. Gusto nilang ipagdiwang ang Pasko kasama siya, kaya sinabi niyang pumunta sila sa penthouse. Nang dumating si Georgia upang kunin ang sanggol, napasama rin siya sa selebrasyon. Masayang nagsama-sama ang lahat, kumanta, nag-inuman, at nagsalo-salo sa masasarap na pagkain. Ibinigay ni Trevor ang isa pa niyang sapatos sa aso upang mabuo nito ang pares. Iniyalay ng pulis ang isang toast para kay Trevor at sa sanggol, ngunit paglingon nila, biglang wala na ang bata. Dali-dali nilang hinanap ang sanggol at natagpuan nila ito sa loob ng sabsaban. Biglang tumunog ang doorbell at tiningnan ni Trevor ang kamera. Lumalabas na nagpasya pala ang mga may-ari ng penthouse na bumalik sa London pagkatapos ng lahat. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas marami pang ganitong video. Salamat sa panunood.